Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Damian. Taong 1974. Managa-naga, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbabantay ng kanilang palaisdaan, itong si Damian. Tinatawag ito sa kanilang punong na kung saan purong bangus, alimango, tilapia at lukon ang binubuhay roon. Sa makatutal, nasa humigit kumulang 3 ektarya kwadrado ang punong na kanyang pinapangalagaan. Hindi naman siya nag-iisa sa lugar na yon, sa kadahilan ng naroon din nagbabantay ang iilan sa kanyang mga kapatid. Hindi niya kasi magagawang pakainin at bantayan ng ganoong kalawak na palaisdaan dahil sa masyado itong matrabaho. Sa loob ng halos 1.5 dekadang pananatili doon ni Damian, ay nasanay na lamang siya sa lugar na yon. Kahit papaano, masaya din siyang naninirahan sa punong dahil sa nagagawa niyang makuha ang kanyang mga luho kapag dumarating ang oras ng pag-aani. Sa loob ng mahabang panahong pananatili doon ni Damian, marami na siyang nasilayang kakaibang nilalang sa lugar. Halos ang karamihan doon ay mga engkanto at mga laman lupang nanginginain kapag sumasapit ang gabi. Ang tanging ikinakatakot lamang doon ni Damian ay ang pagbisita ng mga ligaw na aswang at mga unlaun. Alam niya kasing masyadong mapanganib ang mga ganoong uri ng nilalang sa kadahilan ng pagkain ang paningin nito sa isang tao. Ilang beses na din niyang nasilayan ang ganoong uri ng mga nilalang na merong tangan-tangang bangkay ng tao sa kanilang palaisdaan. Naglalakad lamang ito habang patuloy na pinapatulo ang dugo sa kanilang punong. Wala namang nagawa noon si Damian kung hindi ang panoorin ang mga ito sa kanilang mga ginagawa. Kapag sumasapit ang umaga, paulit-ulit nilang nililibot ang kanilang lugar upang hanapin ang maaaring pinagpupugaran ng mga nilalang. Subalit kahit anong gawin nila, bigo silang mahanap ang mga ito. Animoy sa pagsikat ng araw, naglalaho din ang mga kubo na maaaring pagpupugaran ng mga nilalang. Dahil sa wala silang makita roon, kaya na may ninais na lamang nila Damian na itigil ang kanilang paghahanap sa lugar. Sa loob ng ilang buwang pananahimik nila Damian, ay patuloy pa rin silang ginagambala ng mga nilalang. Para sa kanila, ordinaryo na lamang ang ganoong pangyayari kapag nalalapit na ang pagsapit ng kuhaan ng mga isda. Isang araw, habang nagpapakain itong sila Damian ng kanilang mga binabantayang bangus, ay siya namang pagdating ng kanilang ama galing baryo. Meron itong daladalang sako-sakong mga pagkain ng isda na siyang gagamitin nila Damian sa susunod na taon. Damian, 10 sako yan ha? Ikaw nang bahalang pumartes sa mga kapatid mo. Maghanap ka rin mamaya ng mga taong makakatulong sa atin sa mga susunod na araw. At siya nga pala, kumusta kayo dito? Wala namang bang nagaganap na kakaiba? Wika ng kanyang ama. Wala naman ho, tay. Maayos din kami dito. Pakisabi na lang ho kay inay na uuwi kami bago sumapit ang susunod na buwan. Sagot naman ni Damian. Matapos nilang mag-usap, agad din namang umalis ang kanyang ama upang bumalik na sa kanilang tahanan. Wala na kasi itong gaanong oras na maglibot pa sa palaisdaan, gawa ng masyadong malawak ang lugar na yon. Kasabay ng pag-alis nito, ay siya namang pagtungo ni Damian sa bahay ng kanyang mga kapatid upang ipagsabi ang bilin ng kanilang magulang.
Matapos niya itong gawin, agad din naman siyang naglakad patungong baryo upang imbitahan ang mga taong naroon sa nalalapit nilang pagkuha ng mga isda. Marami naman noon ang natuwa, gawa ng magkakaroon na naman sila ng libreng uulamin sa mga susunod na araw. Matapos niyang mang-imbita ng mga tao sa baryo, ay siya namang pagbalik niya sa kanilang kubo. Habang siya ay naglalakad, bigla siyang nakasalubong ng dalawang lalaki sa gitna ng daan. Pagsilay niya sa mga ito, napansin niyang bago pa lamang sa kanyang mga mata ang pagmumuka ng dalawang panauhin. "Boy, taga saan kayo?" tanong dito ni Damian. Taga rito lang kami, Manong. Bakit? Sagot ng lalaki. Nang marinig ito ni Damian, ay napatango na lamang siya sa sinabi ng lalaki. Kahit alam niyang hindi totoo ang sinasabi ng mga ito, ay pilit na lamang siyang naniwala. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, nagkataon namang kabilugan ng buwan. Alam ni Damian na yon ang hudyat ng pangunguhan nila ng bayawak, kung kaya't inaasahan na niya ang pagsidagsaan ng kanyang mga kapatid sa kanyang tahanan. Hindi pa man noon lumalalim ang gabi, panay na ang kanyang pagrinig ng pagkatok sa kanyang pinto. Oy, Damian! Di ka pa sasama? Kanina pa kami dito eh. Wika ng isa niyang kapatid. Sige lang, Noy. Kayo na muna. Medyo pagod kasi ako eh. Sagot ni Damian. Bahala ka nga. Basta bukas siguraduhin mo ha. Ikaw ang maglilinis ng lahat ng huli namin. Matapos makapagsalita ng kanyang kapatid, agad din naman itong nilisan ang kanyang kubo kasama ang 3 pa niyang kapatid. Nang mapagtanto ni Damian na wala na ang mga ito, ninais na lamang niyang ipagpatuloy ang kanyang pagpapahinga. Nais mang sumama noon ni Damian, ay hindi niya ito magawa-gawa sa kadahilanang nakakaramdam siya ng pagbigat ng kanyang sarili. Panay din ang pag-amoy niya noon ng mga insekto sa paligid na alam niyang pagmamay-ari ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa paglalim pa ng gabi, wala naman siyang naririnig na kakaiba sa paligid maliban sa mga huni ng mga kulisap at mga ibon. Maya-maya pa, biglang napabalikwas itong si Damian nang makarinig siya ng isang kalabog sa likod ng kanyang kubo. Kasabay ng pagkarinig niya sa ingay na yon, ay siya namang pag-ungol ng isa sa kanyang mga kapatid nang sa hindi malamang dahilan. Walang sabi-sabi, agad niya itong pinuntahan upang alamin ang mga nangyari. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang isa niyang matandang kapatid na merong mga kagat at kalmot sa iba't ibang parte ng katawan. Hinang-hina na din ito at halos hindi na ito gaanong makatayo. Nang makita ito ni Damian, agad din naman niyang ipinasok ang kanyang kapatid sa loob ng kanyang kubo. Panayang ginagawa niyang pagkausap dito upang hindi ito makatulog habang patuloy niya itong ginagamot. Kuya, ayos ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Damian. Nang marinig ito ng kanyang kapatid, ay tanging pag-ungol na lamang ang ginawa nito dahil sa dami ng bugbog nito sa kanyang katawan. Naisin man itong magsalita, subalit hindi niya ito magawa-gawa sa kadahilanang patuloy pa rin niyang iniinda ang kanyang mga natamong pinsala sa kanyang buong katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang sumigaw sa kanyang kubo ang 2 pa niyang kapatid. Pagbukas ni Damian ng kanyang pinto, nasipat niya ang kanyang 2 kapatid na umiiyak habang humihingi ng tulong kay Damian.
Damian, tulungan mo kami! Si Kuya Ben nawawala! Nag-aalalang wika ng kanyang kapatid. Ha? Nawawala? Nandito si Kuya Ben sa loob eh! Ano bang pinagsasasabi nyo? Sagot naman dito ni Damian. Nang marinig ito ng dalawa, dali-dali naman silang pumasok upang tingnan ang kanilang nakatatandang kapatid. Pagpasok nila sa bahay ni Damian, bumungad sa kanila si Kuya Ben na nakahiga habang patuloy na iniinda ang kanyang buong katawan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, nasipat nila ang mga malalalim nitong kalmot na parabang nakaengkwentro ito ng isang ligaw na hayop. Maya-maya pa, bigla silang napatahimik nang makarinig sila ng mga mahihinang pag-ungol sa buong paligid. Humahagulgol ang mga nilalang na yon habang patuloy na naglalakad papaikot sa bakuran ni Damian. Dala ng kuryosidad ng magkakapatid, pinili nilang sumilip sa siwang upang sipatin ang nilalang na umaaligid sa kanilang bakuran. Pagsilay nila Damian, laking gulat na lamang nila nang makasipat sila ng hindi bababa sa 9 na kataong umaaligid sa punong na kanyang pinagbabantayan. Halos lahat ng mga ito ay merong isinusuka sa punong na siyang labis nilang ikinabahala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsipat, doon nila napagtanto na ang mga likidong ikinakalat nito sa punong ay kinakain ng mga isda at alimango. Dahil sa pangyayaring yon, wala na silang maisip na paraan kung hindi ang lumabas upang itaboy ang mga ito sa palaisdaang kanilang binabantayan. Pagkuha nila Damian ng talibong at mga kawayan, agad din naman nilang sinugod ang mga ito ng walang pagdadalawang isip. Pagsilay sa kanila ng mga nilalang, agad din namang nagsiharap ang mga ito na parabang naghihintay lamang sa pagsugod nila Damian. Habang dahan-dahan sila noong lumalapit, panay naman ang pagdasal nilang tatlo upang makahingi ng tulong sa Diyos na kanilang kinikilala. Kuya, sigurado ka ba sa gagawin nating to? Tingnan mo, hindi natitinag ang mga demonyong nasa punong. Natatarantang wika ng isa niyang kapatid. Nang marinig ito ni Damian, ay doon na din siya nakaramdam ng pagdadalawang isip sa kanyang sarili. Kitang-kita kasi noon ng kanyang mga mata ang pagngisi ng mga nilalang habang patuloy nitong ginagawa ang kanilang mga gawain. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsilay sa mga ito, dahan-dahan na nilang nakita ang pagsitayuan ng mga aswang na patuloy na nagsusuka sa punong. Nang nakatayo na ang lahat ng nilalang na yon, dahan-dahan na din itong nagsitalikod ng walang ginagawang kakaiba. Wala na din namang nagawa noon sila Damian kung hindi ang hayaan na lamang ang mga ito sa kanilang gawain. Nang tuluyan ng mawala ang mga nilalang sa kanilang paningin, ay siya namang pagbalik nila sa kubo na labis na pinanghihinaan. Kung nagkataong kasing sinugod sila ng mga ito, aminado sila Damian na hindi nila magagawang mailigtas ang kanilang mga sarili. Kinaumagahan, maaga pang inihatid nila Damian ang kanilang kapatid sa tahanan nito. Paika-ika pa itong naglalakad dahil sa sugat at mga bugbog nitong natamo. Habang sila ay naglalakad, gulat na gulat noon si Damian nang mapansin niyang walang naaalala ang mga ito sa mga nangyari. Ang buong akala ng mga kapatid niya noon ay kaya nagkaroon ng sugat si Ben ay dahil sa pagkuha nito ng mga bayawak sa trampahan. Sigurado ka ba, Kuya Ben, na sa bayawak galing yung mga sugat mo? Nagtatakang tanong ni Damian.
Oo naman, Damian. Siguradong sigurado ako. Bakit? Duda ka ba sa sinabi ko? Sagot naman ng kanyang kapatid. Ha? Hindi naman kuya. Nagtatanong lang ako. Matapos nilang mag-usap, ninais na lamang ni Damian na huwag ipagsabi ang mga nangyari. Maaari kasing panaginip lamang ang kanyang nasilayan noong gabi, kung kaya't maging siya ay pilit na ding pinagdududahan ang minsang naging engkwentro nila sa mga aswang. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, napagpasyahan ni Damian na magmasid at makiramdam sa paligid upang patotohanan ang mga naganap noong nagdaang gabi. Hindi kasi siya noon mapakali sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na totoong nangyari ang mga bagay na yon. Habang lumalalim noon ang gabi, nakakaramdam na si Damian ng pagkaantok sa kanyang katawan. Pinipilit niya lamang gisingin ang kanyang isipan sa pamamagitan ng pag-inom ng kape. Bago pa man sumapit noon ang 10:00 ng gabi, sa hindi inaasahang pagkakataon ay muli na namang nasilayan ni Damian ang mga aswang na umaaligid sa punong. Paglalarawan niya sa mga ito, meron itong mahahabang mga braso, malakambing na mga binti at malalaking mga mata. Matatalas din ang mga pangil nito at meron itong matutulis na mga tenga. Butot balat din ang mga nilalang na yon, subalit nagtataglay ito ng mga hindi ordinaryong lakas at bilis. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon na naman niya nasilayan ang mga ito na nagsusuka sa punong ng itim na likido. May mga uod ang sinusuka ng mga nilalang na yon na siyang pangunahing pinagpipiestahan ng mga bangus. Makalipas lamang ang 30 minuto, tuluyan namang nilisan ng mga nilalang ang punong nila Damian. Matapos niyang masilayan ang ganoong bagay, doon niya napatunayan na hindi pa naman siya nasisiraan ng bait. Sa pagsapit ng mga sumunod na gabi, ganon at ganon pa rin ang kanyang nasisilayan hanggang sa sumapit ang araw ng anihan. Dahil sa takot na nararamdaman noon ni Damian, hindi na niya ito nagawa pang ipagsabi sa kanyang ama at mga kapatid. Habang sila ay naghihintay sa mga taong tutulong sa kanila sa pag-aani, panay naman ang pagmamasid ni Damian sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang nasilayan ang 9 na kataong papalapit sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay niya sa mga ito, ay bigla namang nagsitayuan ang kanyang mga balahibo dahil sa takot. Kung hindi siya nagkakamali, ang mga panauhing yon ang palaging bumibisita sa punong tuwing sasapit ang kalaliman ng gabi. Magandang umaga sa inyo, mga Ginoo. Naparito ako kasama ang aking mga kapatid upang makisali sa anihang magaganap. Sa ayaw at sa gusto ninyo, aani kami ng mga bangus na naninirahan sa punong na ito. Wika ng isang panauhin paglapit nito sa kanyang ama. Kasabay ng pagwika nito ay ang agad namang pagsang-ayon ng kanilang ama sa sinabi ng panauhin. Nang marinig ito ni Ben, agad naman itong umalma sa naging desisyon ng kanyang ama. Pero tay, ilang buwan namin yung pinaghirapan. Hindi naman ho ata kami makakapayag na merong pupunta sa lugar na ito upang kumuha ng mga bagay na ating pinagpaguran. Wika ni Ben. Tama nga ho, tay. Bakit naman kayo sumang-ayon sa mga lalaking yun? Dagdag pa ni Damian. Nang marinig ito ng kanilang ama, ay ninais na lamang nitong tumahimik habang pinagmamasdan ang mga taong bumaba sa punong.
Nang mapagtanto nila Damian na walang balak sumagot ang kanilang ama, hinayaan na lamang nila ito upang hindi na lumaki ang gulo. Ilang oras lamang ang lumipas, tuluyan na ngang nag-umpisa ang pag-aani ng mga bangus at alimango. Dahil sa punong ni Damian ang naunang anihin, kung kaya't siya ang nagmamasid sa mga tauhan nilang nag-aani. Walang ibang minamasdan noon si Damian kung hindi ang siyam na kataong pinaghihinalaan niyang aswang. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtitig sa mga ito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mga lalaking yon na pinapakawalan ang iilang bangus kahit ito ay malalaki na. Ang tanging kinukuha lamang ng mga lalaking yon ay ang mga bangus na meron ng namumulang mga mata. Habang patuloy niya itong pinagmamasdan, bigla na lamang nagbago ang kanyang paningin sa mga bangus nang masipat niya itong nagbabago ng anyo kapag naisisilid na sa lalagyanan. Maniwala kayo o hindi, nagiging malalaking uod ang mga bangus na yon at mga nabubulok na parte ng katawan ng tao. Mabilisan itong inilalagay ng mga lalaki sa kanilang lalagyanan, subalit kitang-kita ni Damian ang hindi pagiging isang ordinaryo ng mga bangus nitong hinuhuli. Maya-maya pa, bigla naman siyang kinalabit ng kanyang ama upang yayain sa pananghalian. Sa pagkawala ng atensyon ni Damian sa mga lalaking yon, hindi na niya muli pang nasilayan ang mga kakaibang bangus na nakukuha ng mga ito. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, tuluyan na ngang nagwakas ang anihan sa palaisdaan. Wala namang naging problema noon sa kanilang ani, gawa nang naabot nila ang kota sa punong na binabantayan ni Damian. Partida, hindi pa sila nakihati sa siyam na kataong nakiani din sa kanilang palaisdaan. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, nagkataon namang papauwi pa lamang noon sila Damian. Hinatid kasi nila noon ang kanilang ama, kasama ang mga isdang kanilang naani. Habang sila ay naglalakad pabalik sa kanilang kubo, bigla na lamang silang napatigil nang makasilay sila ng mga nakatuwad na nilalang sa gitna ng punong. Naghuhukay ang mga ito sa putik na para bang merong hinahanap. Nang masipat ito ng mga kapatid ni Damian, ay agad itong kumuha ng kahoy at walang pagdadalawang isip na itinaboy ang mga ito. Dahil sa ginawa noon nila Ben, kaya na may maging si Damian ay napasama na rin. Sa paglapit nila sa mga nilalang na yon, bumungad sa kanila ang amoy ng mga ito na maihahalin tulad sa naaagnas na bangkay. Masuka-suka man noon ang magkakapatid, pilit pa rin silang lumalapit sa mga ito upang itaboy ito sa kanilang lupain. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang hinataw ng mabilisan ng kapatid ni Damian ang isa sa mga aswang. Pagtama ng kawayan sa likurang bahagi ng katawan nito, ay agad naman itong napahandusay sa lupa habang patuloy na nagsisisigaw. Sa pagpapatuloy ng paghampas dito ng kapatid ni Damian, ay pilit pa ring naghuhukay ang nilalang na yon sa ukang kanyang naumpisahan. Nang makasampung hampas na siya dito, doon pa lamang nawala ng malay ang nilalang na yon. Kasabay nito ay ang pagsialulungan ng mga aso sa paligid na para bang meron itong nasisilayang mga nilalang na papalapit sa kanila. Segundo lamang noon ang lumipas nang masipat nila Damian ang 8 aswang na papalapit sa kanila. Dahil sa may katapangang taglay ang nakatatandang kapatid nila, kung kaya't hindi nila nagawang umatras sa punong. Kahit papaano,
Panatag naman noon sila Damian sa kadahilan ng bagakay na kawayan ang kanilang armas na hawak-hawak. Sa paglapit sa kanila ng mga aswang, ay siya namang pagwika ng isa sa mga ito ng, Payapa kaming namumuhay sa punong ninyo. Ngunit bakit nyo nagawang sakta ng isa sa amin? Sa ginawa nyong ito, wala na kaming magagawa kung hindi ang itaboy kayo sa lugar namin, buhay man o patay. kasabay ng pagsigaw nito, ay siya namang pagsugod ng nilalang sa kinaroroonan ng mga kapatid ni Damian. Dahil sa dami ng mga ito, kaya na may hindi na nagawang maipaglaban nila Ben ang kanilang sarili. Minuto lamang noon ang lumipas nang isa-isa nang magsibagsakan ang mga kapatid ni Damian hanggang sa dumating ang puntong siya na lamang ang naiwang mag-isa. Pilit pa siya noong nagtangkang tumakas, subalit hindi niya kayang pangibabawan ang bilis at liksi ng mga aswang. Nang makaramdam na siya ng matinding pagod, ay ninais na lamang niyang sumuko sa mga aswang na patuloy na humahabol sa kanya. Sa puntong yon, pumasok na sa isip ni Damian na yun na ang katapusan ng kanyang buhay. Nang malapitan na siya ng mga nilalang, ay tanging pagpikit na lamang ang ginawa ni Damian. Maya-maya pa, nakarinig siya ng isang tinig na nanggagaling sa mga ito na nagsasabing, Umuwi ka sa inyo at ilahad mo ang balitang ito. Sabihin mo sa ama mo, wala nang bisa ang kasunduan namin sa lugar na ito. Ang inyong kapangasan at kamangmangan ang nagdulot sa inyo ng kamatayan. Matapos nitong makapagsalita, agad din namang nagsipulasan ang mga ito hanggang sa dumating ang puntong tuluyan ng bumalik sa katahimikan ang buong paligid. Noon ding mismong gabi, napagpasyahan ni Damian na umuwi sa kanilang tahanan upang ibalita ang mga nangyari. Nang marinig ito ng kanyang ama, ay tanging pag-iyak na lamang ang ginawa nito habang inilalahad kay Damian ang istorya sa likod ng kanilang punong. Nang malaman ni Damian ang katotohanan sa likod ng kanilang lupain sa lugar na yon, ay ninais niyang wag na itong balikan kahit ano pa ang mangyari. Magpahanggang sa ngayon, mahirap pa rin para kay Damian na ikwento ang kasunduan ng kanyang yumaong ama sa mga aswang at ang naging engkwentro nila sa mga 8 aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Bitin ako, as in sobrang bitin ako sa kwento na to. Kasi yung dulo hindi naman nakwento ng tatay niya kung ano ba nangyari, bakit ba nagkaroon ng ganong kasunduan, bakit hinahayaan lang ng tatay niya na sumuka sa punong yung mga aswang. 'Di ba? Hindi naman na-explain eh. So, paano kaya? Ano kayang naging kasunduan? Siguro pwedeng pinayagan ng mga aswang na bantayan ng tatay niya yung punong. Pero habang nagbabantay siya doon, kumikita yung negosyo nila, hayaan niyo yung mga aswang sa gusto nilang gawin. Kasi parang iniimbakan lang nila ng pagkain eh. Tapos pag anihan, sasabay sila, kukunin nila kung ano yung nararapat para sa kanila. Tsaka kung papansinin ninyo yung takbo ng kwento, parang tumataon sa anihan ng mga isda yung kuhaan ng pagkain ng mga aswang. Di ba? Parang nasasakto eh. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Pasensya na kayo, medyo nasal kasi may sipon ako. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.